Dekada 70 nung nadyaryo ang panawagan ng isang taxi driver nang hihingi siya ng dugo para sa kapapanganak pa lang niyang misis na nagluwal noon ng triplets, sina Maria Teresa, Maria Corazon at Victor. Dahil hirap sa buhay, ang kasisilang pa lang nila noong triplets, ipinaampon nila sa iba't ibang mga pamilya. Ang panganay sa triplets na si Maria Teresa napunta sa may kayang pamilya. Maayos naman yung pagtrato sa akin, pinaaral ako, binihisan. Pero 9 na taong gulang si Teresa, natuklasan niya ang lihim ng kanyang pagkatao. Sabi ng yaya sa akin, hindi mo sila tunay na kapatid. Si Teresa naglayas, nagpalaboy-laboy. Malaki ang hirap ko. Binuhay ko ang sarili ko. Walang matulugan. Tawa ng Panginoon, may nakapulot sa akin. Pinadap ako nila. Nung siya'y nag-17, muling umuwi si Teresa sa bahay ng unang umampon sa kanya. Doon na niya nadatnan si Corazon. Tinanong ko sino siya. Ako si Maria Corazon, Santo Domingo, Bulaklak. Bata pa lang din daw si Corazon nung natuklasan niya ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Malaki na rin ang pasalamat ko dahil yung taong nag-ampon sa akin, mabait, hindi ako tinuring ibang tao. Kalaunan, namatay ang kinilala niyang mga magulang. Dito na siya inihabilin sa kapatid ng mga ito na siya rin palang kumupkup noon sa batang si Teresa. Nagyakapan kami, nag-iyak. Nasabi ko, yun nga. Sabi ko, bakit ganun? Ang kapatid pala tayo, hindi namin alam. Na siya pala yung kapatid ko. Matagal ko nang hinahanap. Salamat sa Diyos na nagpangita rin tayo. Hanggang sa kanilang debut, lumitaw ang tunay nilang ina, si Anita. Masama ang loob ko kasi hindi ko siya gano'ng niyakap. Sabi ko, bakit nyo kami pinamigay? Boy naman pala kayo. Humingi siya ng patawad. Para hindi ko kaya tanggapin, inay. Dito na ipinagtapat kina Teresa at Corazon na hindi lang pala sila kambal, kundi triplets pa. At ang isa pa nilang kakambal, nagngangalang Victor. Hinanap ni na Teresa at Corazon si Victor sa sinasabing kumupkup sa kanya. Pero naglayas din daw ito. Wala na raw si Victor doon. Ang kwento ng paghahanap nila sa kanilang katriplet na itampok natin noon lamang nakaraang taon. Malakas ang fighting spirit namin na buhay siya. Pagka-ere ng kanilang istorya, walang lumantad na Victor o kahit sino man na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa hinahanap nilang katriplet. Masakit sa kalooban namin dahil naghihintay kami sa wala. Hanggang sa linggong ito, nakatanggap kami ng mensahe mula sa nagpakilalang pamangkin ng kumupkup daw sa isang Victor Bulaklak na posible raw siyang hinahanap na katriplet ni na Teresa at Corazon. Nakatira raw ito ngayon sa Buhi sa Camarines Sur. Dito namin nakilala si Miriam na siya raw kumukupkup ngayon kay Victor. Siya po si Victor Bulaklak. Dahil sa katarata, hindi na raw nakakakita si Victor. Wala akong nakikita, kahit yung mukha niyo, wala eh. Anino lang. Naging palaboy rin daw noon si Victor bago ito napunta sa poder ni Miriam. Nag-iisa lang ko kung saan ako kumakain eh. Nung maliit po ako, lumayas po ako sa amin. Hanggang taong 2005, nakilala niya ang pamilya ni Miriam. Ang tingin ko sa kanya nung mga tao na yon nasa mahigit 30 na rin ang edad niya, pa 40. Parang lutang din nga siya kung tawagin. Nagsasalita siyang mag-isa. Dahil sa awa, ang ina ni Miriam na si Carmen, isinama si Victor patungong Bicol. Parang anak na rin ang turing ng nanay namin sa kanya. Tinanggap ako ng parang kapatid nila ako. Maraming salamat po sa kanila. Kalaunan, namatay si Carmen. Dito na raw nito inihabilin si Victor sa kanyang anak na si Miriam. Anong bigay ng pagkain ng iba kong kapatid, hindi niya tinatanggap hanggat hindi galing sa akin. Kasi yun daw ang bili ng mama namin.
Wala raw silang mapigang impormasyon tungkol sa nakaraan nito, maliban sa 2 pangalang paulit-ulit niyang binabanggit. Hindi ko po matandaan yung tatay ko at saka nanay ko po. Kwento niyo po sa mga kapatid po ninyo. Si Teresa, saka si Corazon, saka ako, si Victor Bulaklak. Tatlo lang kami. Naawa po rin kami minsan nga, nakaupo siya mag-isa. Sabi namin, sino kaya ka mag-anak nito? Hanggang nitong nakaraang linggo, napanood daw ni na Miriam ang kwento ng magkapatid na Teresa at Corazon sa YouTube na hinahanap ang kanilang katriplet na si Victor. Yung pamangkin ko, nakita nila yung kadinang bulaklak, 6 decades nang nawawala. Alam din kasi nitong mga pamangkin ko sa mga kapatid ko na binabanggit ni Victor yung pangalan na Teresa sa Corazon. Kaya nagkagulo kami. Hopeful kami na talagang sila talaga yung hinahanap nito. Nag-iyakan nga kami. Pag nakita ko sila, masaya na ako. Teka. Iyak talaga siya. Kapatid ko po sila, nakahanap na ako talaga. Nag-message po ako sa KMJS. Naniniwala talaga ako kasi yun naman lagi ang bukang bibig ni Victor. Agad nilang minessage ang bunsong kapatid ng mga bulaklak, si Bobby. Nagbulat lang ako parang kinabog yung dibdib ko. Yung sinabi niya pa na ang kapatid niya lang daw, si Corazon at Teresa. Tugmang-tugma yun, para daw makasure, DNA. Sa akin lang talaga, kutob na kutob ko talaga siya yun Hindi ko naman makita yung picture ng kapatid namin. Hindi pa Never namin pa na na- nakakausap. Hindi pa namin nakakausap yun, sir. Sinabi nung anak ko na, ma, kamukha ni Ninang si Tito Victor. 6 na dekada nang nakagapos sa kadena ng pangungulila ang magkapatid na Teresa at Corazon Bulaklak sa nawawala nilang katriplet na si Victor. Hanggang sa linggong ito, nakatanggap sila ng lead sa posibleng hinahanap nilang kapatid. Sinabi nung anak ko na, ma, kamukha ni Ninang si Tito Victor. Hindi ko naman makita yung picture ng kapatid namin. Nung ipakita ng aming team kina Teresa at Corazon ang picture ng nagpapakilalang si Victor, nagsimula na silang maging emosyonal. Ano lang kami, ba't ganyan ang itsura niya? Natutuwa kami sa kanya na sa wakas, sa tagal na panahon namin pinagdadasal. Nito lang Biyernes, pinagtagpo muna namin sila sa pamagitan ng video call. Hello! Hello! Kamusta po kayo? Kilala mo ba kami? Kilala ko kayo. Kamusta ka na, Victor? Ito po, kapatid. Ako po si Maria Teresa, Santo Domingo, Bulaklak. Bulaklak. Ayan na nga, siya. Anong nangyari sa buhay mo? Ang tagal mong nawala? Bigla. Di ko alam po anong nangyari sa akin. Wala ko nung matandaan. Naisip mo ba kami noong mga panahon na yon? Tagal ko kayo naalala kung saan kaya itong mga kapatid ko. O kami din, naghahanap din kami sa inyo. Sa iyo. Alam mo ba kung kailan ka magbe-birthday? Hindi pa. 1956, October 20 tayo pinanganak tayong tatlo. Kilala mo ba ang mga tita Pasita? Nanay Pasita? Oo. Opo. Di ba? Naglalaro pa lang tayo doon. Naalala mo nung maliit pa tayo, nagliligo tayo sa swimming pool na yung Lolo Ablasa? Oo, nilululot kita. Yung malilit pa tayo. Kasi alam niya lahat eh. Nakikita kami sa bahay ng lolo. Sa bahay ng lolo namin. So, hindi namin alam, nakakambal namin siya. Hindi nga rin niya kami kilala, hindi rin siya kilala eh. Kalaro lang namin siya, parang ganon. Kasi hindi nga namin alam na kakambal namin siya, kapatid pala namin siya. Si Cora nga, hindi ko alam, nakakambal ko rin pala siya. Walang nga nakakaalam sa amin tatlo eh. Nakilala rin nila Teresa at Corazon ang kumupkup kay Victor na si Miriam. Maraming salamat sa iyo, Miriam, sa pagkakupkup mo sa kapatid namin at hindi niyo siya pinabayaan. Alam mo, Miriam, sa totoo lang, tagal na namin siya hinanap. Tinuring namin siyang kapatid. Kaya nga naiyak din po kami. Kung talagang magkapatid po kayo, wala naman po kaming tutol na isama niyo si Victor. Victor, Po. magpalakas ka, magpagaling Ano po? ka, magkikita tayo. Sige po.
Para mapatunayan kung si Victor nga ba ang hinahanap nilang ka-triplet, isinailalim din namin sila sa magkakahiwalay na DNA test. Matapos ang halos 6 na dekada, tuluyan na nga bang mapuputol ang kadena ng pangungulila ng magkakapatid na bulaklak? Itinadhana na nga ba na muling makumpleto ang triplets? Ang resulta ng kanilang DNA test, sabay-sabay nating abangan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.